time na mahitabo nga dili maayo, mga butang na murag mga problema, especially related to pamilya, sometimes, not really sometimes, always we worry. First nato nga reaction, mabalaka dayon ta ba? Ana gani. And where asa man dira mo butang, of course ang theme is peace in Christ. It is the foundation of our justification diha ang Kristo nga kung naa ka diha ang Kristo, no? Aduna kay kalinaw, kaubay mo sa Ginoo, dili mo kaaway sa Ginoo, you are not dili mo kaaway sa Ginoo. And asa man dira mabutang ang ato ang kalinaw diha ang Kristo amid sa mga panghitabo na mga dili maayo, mga problema, mga panghitabo sa pamilya, mga butang na naga-atake ka nato, no, as a Christian. And I come up of sharing to you tonight from a very common passage, and this is taken from Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Philippians chapter 4 verses 6 to 7 in New International Version. Here it says, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Okay, bago natin isa-isa no? Mga isa tagwisan kita, let us pray. Our great God, scenario nga kitang tanan makaproblema kita, di ba? Tama ba? Makasinati ang kita mga problema. Especially, maski nga ako sa buhaton sa Ginoo, dahil hatag ng madagkong mga taas ng Ginoo sa tuwa. And then, kasagaran kita ang murag attractive kayo sa talas ba na atakihon. And with that, naidaghan nga mga workers, mga pastors, nga actually nangundang sa pagpangalagad. No? Nato'y survey, I don't know, wala po na ako siya na search kung tinawag ko siya na 1,000 pastors nga mungundang every day. Mukit sa pagpangalagad. Probably, tungod related sa pamilya, mga kakulangon, mga panginahanglanon, ganin nga, kinahanglan mo trabaho, yan na. Mga butang nun na kanang something na kita ingon ng mga anak sa Ginoo ba should think about, and how are we going to really hold on to that peace of heart and peace of mind na naadiha kang Ginoong Jesucristo. Okay? Unsa ka atong buhaton kung ang mga kabalaka ba ang mo take over sa atong mga kasing-kasing, or would we allow yung mga kabalaka na mo take over sa atong mga kasing-kasing, no? And every time na yung mga panghitabo, kinsa man ang unsa ang first atong reaction? Unsa atong unang buhaton? Muadto ba ta sa Ginoo, or kasagaran sa atong ginabuhat kita ang murag mubuhat kay naanad ta, kita ang mubuhat ug pamaagi nga masolusyonan ang mga problema, no? Usahay mudangop lang ta sa Ginoo kung murag no choice na ganita kanang wala na gaylain, kay usay feeling nato akay kung siya sulbaro ng mga problema, and then usay maset aside ato si God. Ang gusto ni God, of course, gusto niya siya atong pinaka-unahon. Now, in Philippians chapter 4 verses 6 to 7 is actually an antidote sa anxiety. Mga estudyante, dahil ka naka-experience ka ng anxiety? Wala ka na-experience. Very good. No? Ang anxiety, kasi ito difference ganit sa depression of anxiety. Depression is mga butang sa past nga mo naglisod kag move forward, no? Naglisod ka og let go ba? Muna mag-depression ang tao. Sige siya look back, ano gibulagan man ko to niya, gibubuhan ka kay ko niya, na ganit. And then ang anxiety is mga kabalaka, ugma
Kanang wa gyud na hitabo naguna-una na itong mga panguna-una, no? Kinsa kay sa kung ipagbayad ng mga utang, hindi sa no? Bayad niya kabakha to siya, ay nagani nagganag magdula sa itong mga utok, no? Nga need siya to alright, kanang na may ginatawag nga sana kasi siya na anxiety ganyan na magpurog-purog na magpurog kalit, mamugnaw, na murag maapektuhan yung physical body ba tungod sa anxiety. Diba ako sa niipon ako sa phone kay sige siya off. Kasi ganito pag explain. Yeah. Sikulo, but allow me to remind us again, no, that this is actually a command ni God, no, a prescription, and at the same time, promise ni Ginoong Kristo, kanimong kanako, ingon na iyang mga anak, no? Though, naman akong theory, no, try to excel in things that build up the church, and the church is, kasi ka ng church kani, it involves you and me, ikaw, ako, tama ba? And you being the member of the body of Christ, it is important that kita individually ma-build up po ta. No? Ma-build up po ta. And kung saan man para mahimong ma-build up ang tibuok simbahan, ang lawas ni Kristo or ang congregation, it will always start with you and me. And every time na isa ka nato or duha ka nato, member din sa Gawades Gospel Church, because though this is a small part of the body of Christ, tama ba? Unya na pipila sa tuwa, isa o duha nga severely attacked by Satan and the fall into temptation. Don't you think kitang tanan maapektuhan? Don't you think as a church kita mga down? Don't you think kato mga bag-o nga nag-join sa atong pagsimba is kanang ma-discourage sila. Now to the point, si Kuya Ridney na kasala ni Kuya Ridney, kung sana lang ka ako. Yan na ganun. So, na-tendency nga, kitang tanan maapektuhan. No? Sorry kayo sa mga bata, apil ako mga anak nila. So, let's just try to focus sa mga puno sa Ginoo. What the Lord is speaking unto us. Okay? So, yun. And in order for us to truly build up the church, ganing unsa man ang pinaka-contribution nimo na ma-build up nimong church ni God, unsa ka ha? Ang pinaka based sa akong understanding ano kong pag-study is actually you build up yourself as sons and daughters of God. Once we build up individually, decision yun nato na Lord, I want to grow, I want to read your word, I want to talk to you daily, I want to, gusto ko mahimong taba spiritually, no? Once mahimo tang lidon, ya individually nato, decision nato na mahimo tang malidon diha sa Ginoo, mas dako ang pwede nato mahimong impact sa growth sa atong church. It will always start kanimo o kanako, no? Just imagine, kitang tanan strong ta spiritually, tapos makombine pa gyud ta, no? Samot ta tagkakusgan. Kay kung matod pa kanang silip ko gani. Silip ko dali ra man balik man ang isa. Pero itapok na nimo tanan, no, lisod kay siya balikon. Pero how much more na ikaw isa ka nagrepresent sa isa ka silito ko, unya di ka mabalik kay gahit ka. Nga i-combine sa tanan. Kasi ganun dako na-amaze lang ko din sa buhon kita kung dako kay na silito ko. Sa maragaw kita ko sa Davao. Kaya ginagamit mo magsilid din. Ata? Bulig? Na-amaze lang ko na ba? Dili ta ka ng ordinaryo na silito ko, kundi katong buli ba? Na medyo gahit-gahit po siya bago mabalik mo ba? No? Ingana siguro ang picture nato
Ya nindot siya kung mo ni siya mahimong picture nato sa ato ang church. So, una diri, no, napagaiskutan nato that is taken same, no, sa Philippians 4:6-7. So, ikuha na ako siya diri tanan. No, una, this is the command of God, no, through the Apostle Paul. Do not be anxious, no? Isa daw? Do not be anxious. Kung na-anxious ka, so giingnan ta ni God, ayaw ka, kasi internal na murag uneasiness, kahadlok, or stress, and stress sa mga butang na uncertain, or wala di ka sure o sa mga pangitabo, no? Pagkaugma. And then, even matag Kristohanon, kay nag-struggle ani, wrestling aning butanga. Okay, it doesn't mean mo discussion lagi na mo ato sa tapan nga na lagi sayo na kaingon sa Bible nga do not be anxious. I mean na you have peace. I-compare mo na mo peace in Christ, peace with Christ, and peace of God. And nag-end up nga kitang tanan mga balaka magyapunta, no? Kitang tanan mga down ta, ano ganyan. Pero nai-point dito si Pastor Abiar nga ang nakanindot nga na kay naatak ang Kristo. Okay, naatak ang Kristo, no? The more we get closer to Jesus Christ, no? The more mahimo tang live on amid sa mga kabalaka, amid sa mga pangitabo nga dili na pagganahan. And matod pa niya po sa Pablo, no? Do not be anxious about anything. No? Dili ta mabalaka, dili ta balaka daw about anything. So, sa ato pa, tanan mga klase na mga kabalaka, di daw taangay mabalaka niya na. So, kanang tanan akong gipangbati karon sa negosyo niya tinday siguro, nag-stress na medyo nihinay ang ang tourism sa Bohol karon. Tama ba? Tama tinday, no? Pero siya tinday, wala man siya kabalakat, naman always ay ginaingon nga, hindot mayo kay Ginoo sa iya, ha? Mayo kay amid sa mga pangitabo, no? Kay kaning ang reliance nimo not sa imong sources of income or sa imong business, but your reliance is on Jesus Christ who is the source of these things, no? Sa ato pa about anything. So tanan pamilya man na siya, kung sa trabaho man na siya, uban pang mga klase-klaseng mga kabalaka. And this is not actually a suggestion lang ni Apostol Pablo na, uy, ayaw, kung mahimo ha, ayaw mo kabalaka. But actually, ingon pa dire, do not be anxious about anything. No? And nga naman makaingon ta na we should not be anxious because ang kabalaka mo replace siya sa pagsalig, no? Ang kabalaka naman tayo pagsalig sa Ginoo, pero every time mabalaka ta, usahay makalimot ka na tanan na ay Ginoo. Usahay makalimot ka na ang solusyon sa problema nato mao ang Ginoo. Okay? And dili ka supposed to be, no, mabalaka, and unsa man ang angay dapat natong pagabuhaton. Ug mao ni siyang ikaduha na part diri, no, mao ni siya ang sa una, mao siyang command. Ikaduha, mao ni siya ang ginatawag na prescription. No, ang prescription ni Apostol Pablo diri, pray about everything. So, do not be anxious about anything, but pray about everything. Pray about everything. So, matod pa sa verse, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So, i-present ra daw nato ang tanan diha kang Kristo. Mao ni ang nakanindot ani nga amid sa tanan mga pangitabo sa atong kinabuhi, sure ta na naay someone
nga naggunit ka nato, who will never, never let us go. And, yun na, in every situation, ato siyang baybayin na, in every situation, ang Diyos, ako nagtuok ko na nag-care siya sa imuha, dili lang sa mga gagmay na mga butang, even sa mga dagko na mga butang. So both na siya, gagmay na mga butang, gagmay na mga pangitabo, God cares for you. God loves you. And sa mga dagko na mga pangitabo sa itong kinabuhi, still, the same God loves you and cares for you. And nothing, imana na to walay gamay, walay gamay nga, or walay gamay, or gamay kaayo para sa pag-ampo. Kanilang, masking gamay pa na siya, itugyan nato sa Ginoo. Usahay ko na problema nato no, as Christians, kung dagko na mga butang sa kapat na mudoon sa Ginoo, mga gagmay na mga butang, mga small joys gani. Small joys like, unsay ikaw, Yanix, unsay imong small joys. Pero, dali mga itabo, malipay na ka. Unsa man? Makita ni mo siya? Ako ka ng makatong coffee shop. Makatong coffee shop tapos makainom ko og kanang chocolate na frap. Okay. Hoy, tagasip na ko, Lord, salamat. Mag-happy ba? I don't know sa inyo ha. Ako siguro mag-pickleball or mag-tennis or mag-basketball. Those are small joys. And these small joys, actually, kung mustugyan ka sa Ginoo ani, mahimuot kay ang Ginoo. Meaning, mahingon ng Ginoo nga, duwala lang ka nagadool sa iya, kay kanang di na mo kaya, kundi nagadool ka niya, masking dalipay ka. No? And wala siya in every situation. Tapos, by prayer and petition, pag-ampo, general na conversation with God, ang petition, saan siyang petition? Maghatag ka mga specific na mga prayer request. Again kung saan yung prayer, muna siya mga general conversation ni God. Ako, ganati ko, sa akong ginayon sa inyo, no? Mag-drive ko motor, I always mag-drive sa sakyanan. Labi na kung ako lang isa, no? I always talk to God, na Lord, na nailabangga, Lord, na ganit. So, or, nindot ko yung lugar na dili, Lord, ganit. And you talk to God. Or siya mga general conversation. While ang petition, specific siya. Kung saan may mga specific na mga prayer request nato, gusto ni God na ibutang nato sa iyang tililan, no? We trust God. Remember that by talking to God, kanang pag-istorya ginato sa Ginoo, it simply means that you trust God. You have faith in God. And remember, sige tingin sa Bible, without faith, it is impossible to please God. Meaning, if you don't pray, and if you don't give the small things to God, kaya ganahan lang ka sa mga dagko na mga butang, do you think na himuot si God? No? Gusto nato na mahimuot si God sa tibuok nato na kinabuhi. And then, with thanksgiving. So, in every situation, no, by prayer and petition, no, with thanksgiving, with, ang ikatulog rin na part sa second part na no, with thanksgiving, ang thanksgiving, by thanking God, again, nagkapakita ka o pagtungo sa iya ha. Ang atong pagkapasalamaton, maka-align sa itong kasing-kasing, ngadto sa Diyos, no? Ngadto sa pagkamaayo sa Diyos, even before na wala pa natubag ang ato ang mga pag-ampo. Muna siyang nindot kay karon, no? Muna siyang nindot kayo nga. Every time we thank God na kanilang maski wala pa nahitabo, maski wala pa gigrante God ang imong prayer, kanang mapasalamatan na ng daan kay kung tubagon man ni God o dili ang imong pag-ampo, no? Kanang kabalo ka na kanang comfortable, I mean, kanang dili ka, di ka mabala ka sa ugma. Okay? And di man na nato, na ang
pagka mapasalamaton, maulay makabuild sa ato ang pagtuo. By thanking God, always ako ma-remember sa Campus Crusade for Christ, sa last part sa 4 spiritual laws, no? Pagpasalamat sa naangkol, for example, after na niya nadawat si Kristo, encouragement ko, by thanking God, nag-express ka of faith, nagapakita kang pagtuo. And with our faith, no, God is this. Okay. Ato ni gumanon, kay para mabunal ako ng mga bata. Okay. So, ito siya, una, command, no? Do not be anxious. So, ingay mo katapat, do not be anxious. Do not be anxious. Ayaw kapalakang. Kapalakang. Ikaduha, unsa daw ang prescription, you tell your seatmate, no? Pray about everything. Pray about everything. Ampo lang na siya. Yan po na ng pastor. Kaya kabalutan na mutubag ang Ginoo. Oh. So, muna siyang prescription, and then last, muna siya ang promise ni God. Kung saan promise niya, muna siya gingon sa verse 7. Ako basahon. Verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kung saan ang gingon nila, no? God responds with peace, no? Dili siya necessarily nga tubagon sa Ginoo yung pag-ampo, kay dili tanan pag-ampo na to tubagon sa Ginoo. I mean, technically tubagon na sa Ginoo. Kasi ito mga tubag sa Ginoo? No. No. Yes. Yes. Wait. No. Wait. Kay ang no, sayo una-una mo gunato, gitubag ni ganong pag-ampo. Actually, gitubag ni ganong pag-ampo. No lang. Di pa niya gatan sa imo. Mo gitubag sa Ginoo. No? So dili necessary nga kinahanglan ko bagong sa ni God ang atong mga pag-ampo bago ta maka-enjoy sa peace of God, no? Sa peace of God. Ang peace diri kanang mahimot ang kalma tungod sa assurance na ang Dios mao ang in control. I know na nabala ka ta sa Pilipinas. Mag-scout ni pastor, kining mga pastors, no? Sa Bugwa, mag-scout mga leaders, pag-scout niya about Pilipinas. Makabala ka ba? Tungod kay, nagkagrabe, unya, kanang, kita apektado ba ta? No? Apektado ta. And we worry about what lies ahead with our children ba? Na, nagkamahal, nga mura ganig, nahimog yung murag mas uncertain ang future tungod sa kini na mga pangitabo. Unya lain na mali, di ba? Naghatag sila katong sa tong program gani sa gobyerno karon nga muhatag sila og bugas 10 kilos rice. Unsa tong muhatag sila wala sa to? Walang gutom something. Ha? Walang gutom no? Unya gitimbang pila ka kilos, kulang og 2 ka kilo ang 10 kilos rice na gideclare nila na ipangatag sa mga tao. Marot ni mga tao, nasakpan nila kay gipang-timbang Manila. No? Kilos na siya, kulang og 2 ka kilos daw. So yan na ba, a very muning problema sa Pilipinas karon. Pero pwede ta makabaton og kalinaw sa kasing-kasing huna-huna tungod kay kabalota na mas ping Satan is working here on earth, pero kabalota that God is sovereign, and because He is sovereign, He sees everything. No? He sees everything. Yeah, motong ako lang isingit ni siya. Katong, remember mo sa parable of the weeds na ang master gisugo niya iyang servant kamog tanom ug mga mayong dinhi. Pagkalong yung mga ibinin, itubo. Tapos, pagkagabi, na nagsambot po ng mga dautan ng mga bini. No? Itubo po. Sumbong na itong servant sa master. So, sa akong pagabuhaton, ako lang pang tanggalon itong mga, tanggalon itong mga dautan ng mga bini. Kasi yung sa master, ayaw lang. No? Wala nang ipatanggal. Kaya mabot ng panahon, na iyahang tanggalon tanan, ang may bini, asa yung utang, dito sa Ekamalig, ang dautan ng mga bini,
iyang itapok o iyang pagasunugon. No? So, it talks about the kingdom of God, pero ang principle diha is makita nato the sovereignty of God. Nangutana ko kay Pre Oje, no? Remember ka, nag-text ko sa mo, Pre? About sa katong kay Habakuk pa to. No? Nangutana siya nga mga dato, nagkasamot og dato, mga dautan na money na himong asinso. Pero sige lang, wabot ang time nga ang mga ang mga naadya kay Kristo igabutang dito sa iyang lugar. At ining mga tawhana nagpahimulos sa maleta, nagpahimulos sa unsa pa nang ilahang gipahimuslan, no? Take advantage sa mga tao para sila mahimong asenso, no? Ang uban, sagal pa tanan to, so nag-drugs mo to sila, nagbaligya sila, nagadato sila kayo, hay-hay na kayo sila, nagkita-in tao, nagtinarong ka, naglaban tagsakto, o niya, nagkapait na, muori ka ito kayo tao, no? Kaya oras, no? So, maglagot ka na yung anak. Pero, kabalot ka, adungan kay peace of mind and peace of heart tungod kay God is in control and He is sovereign. Mao na kita ng mana sa Ginoo, no? Be eagerly wait for that blessed hope nga puhon pagakuhaon ka niya dere, no? Una pagalis na niya atong lawas nga dili madunot, no? Si nanay, no? Pagalis na niya ang lawas nga dili madunot o muhamis ang yang balik yang panik, mubalik yang memory, no? O unsa pa nang nahitabo, mubalik siya sa katong prime niya. So, adunay peace, no? Nga nindot pagiging diri shall guard your hearts, no? Ang peace daw mo guard daw sa imong heart. Asa man si heart diri? So i-guard niya si heart. I-guard niya ang heart ug ang iyang mind, no? Sama sa sundalo na nagtindog na nag-guard over, no? Sa emotions ug sa ato ang thoughts. Tungod kay ang battle, ang reality ang battle na to Kristohanon is actually naa sa tong utok. Ug diri ta ginaatake ni Satanas. No? What ingon si Paul na set your minds on things above, not on things on earth. Tungod kay muna gusto ni God nga kanang renew atong mind, no? Gusto ni God na renew atong mind, gusto ni God nga i-set nato atong mind on things above. Tungod kay dali kita matintal sa mga butang diri sa kalibutan. And labi na kung naay mga pangitabo, no? Ang atong thoughts, ang atong emotions, kinsa man diri nga recently naay nakaaway. And then suddenly, mo ni out of nowhere ni gawas, ni burst na kalit imong emotion, nga nasuko ka. No? Nasuko na kag kalit. Nga na-realize mo later, ano gibuhat man to? Ano ni story mo kanako, no? Tungod kay usahay control ang atong utok. And mo na siya, no? Ang Christ-centered na peace ba, mag-protect ka nato gikan sa kahadlok o gikan sa ato ang mga pagduha-duha. Kitang tanan, no? I know nga you agree, I know na kitang tanan naka-experience ta, mahadlok ka panalagsa o magduha-duha ka panalagsa. Pero nindot kayo tungod kay adunay promise si God, and that is beyond peace beyond understanding. And nindot kayo sa last verse, no? Basahan na ko sa ba? And the peace of God which transcends all understanding sa King James Version, and the peace of God that passeth all understanding. Unsa may bukas sa anak? Usahay kanang makaingon ta na maka-move forward na ko kung masaktan na ko unsa iyang gibuhat sa kuha. Kinahanglan andun na kay closure. Nga gibulagan ko sa akong ex, no? Kinahanglan mag-story ko siya para ako maka-move forward yun ko kay nag-depression ako karon. Pero buot pasabot diri that if you have Jesus Christ and you allow Jesus Christ to work sa imong kinabuhi, morning and ma-enjoyin mo ito yung command, you decided not to be anxious about anything, tapos ang
ang prescription niya, na muampo na ka sa Ginoo, ipudyan tanan, i-pour out yung kay God, you cry out to God, and then, tinalasan niya rin, no? Yung kadira, and the peace of God, which transcends all understanding. Meaning, even if you don't understand kung sa mga pangitabo, at isa, mas iwata ka sabot sa mga pangitabo sa pagkinabuhi. No? Lenny? No? Mas iwata ka sabot sa mga pangitabo sa pagkinabuhi. Kaya ganing, mas iwata ka sabot, adunay peace sa itong kasing-kasing. And in the and the peace of God. Meaning, peace ni siya ni God, lahi po siyang peace in Christ ha, lahi po siyang peace with Christ, pero ang peace ni God, igahatag, gikan kay God, ihatag sa imo nga. That even if you don't understand sa mga pangitabo sa kalibutan, no? Pangitabo sa itong gobyerno, pangitabo sa itong pamilya, pangitabo sa itong personal na kinabuhi, adunay kalinaw sa itong kasing-kasing o hula-hula. So, ang challenge sa ako diri karon, no? Do not worry. Pray. Do not worry. Pray. Siguro, probably si Bro Atano, kasi kasing-kasing, sana, ang iyang negosyo, related siya sa tourism. So, if mo daw ng tourism, lagi mga kabalaka, no? Na may tabo. Pero, kung saan yung ginigan, just talk to God about it. No? Trust. And si God will never, magwapong pastor ka, never leave you, no? And He will never forsake you. And when you pray, no? You can pray generally, pray without ceasing, and you can pray specifically, no? Na specific ang atong mga petitions, mga paghangyo kay God, no? Trust God na siya mugwardya sa imong kasing-kasing, no? O makabaton kita o kining ginatawag na supernatural na peace. Ang supernatural na peace, mo na siyang peace na gikan sa inuwi na Diyos. No? So, ako basahin no, sa pagtapos, Isaiah chapter 26 verse 3. Kung sa may ginong dira, Isaiah 26:3. So, I leave you with this verse, aside sa katulatuang main text. Isaiah 26:3, yung dira, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Again, ang basahin na. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you.